10 kilo na chicken meat ang na-harvest namin mula sa Rhode Island Red at BPR ko ng mga alaga. Naka-harvest tayo ng edible parts ng ating manok ng total of 10 kilos. Ang sarap sa pagkaramdam ng pagkain, somehow ay sariling produce. Konting bayanihan lang yan, nakakapagod kahit paano, pero ang reward mo after, edi yung masarap na kainan at salo-salo. Dahil medyo overstaying na ang ating mga tandang at ang bibigat na nila, kailangan na natin silang i-process para makat na ang cost na na-incur nila at magkaroon tayo ng pagkain kahit paano. Ito naman ay 6 na lang kaya basic na lang ito. Ang mga tandang na ito ay part ng tira pa sa ating batch 95 kaya talagang kailangan na silang katayin. Bawat isa ay tumitimbang na kasi na mahigit 2 kilo. Pinahirapan pa akong manghuli pero lalakas ganaman sila sa akin ay ako inakain ng kanin, sila ay feeds lang kinakain. Sa bahay tayo magpa-process para mas madali ang tubig at mas may access sa mga maraming gamit. Naghahanda na si John Paul. Ako naman, titimbangin ko ang mga manok para malaman natin ang total live weight. Importante yan para malaman natin ang average ng harvested edible meat versus sa live weight. 12.2 ang 6 na manok na ito. Ang bibigat, grabe. Mababa rin ang cost ko naman sa pagpa-process dahil DIY ito. Existing na mga gamit at ang apoy na gamit natin all throughout para sa tubig na pang scald, apoy lang ng kahoy. Tipid na tipid, di ba? Sa pag-process, dapat isang pasada ng kutsilyo ay tanggal ang ulo ng manok para hindi na masaktan ng manok at instantaneous ang pagkawala nila. Ito ang humane way sa paggilid. Kaya sa ibang bansa, meron pa silang cone na gamit kung saan doon inilalawit ang ulo ng manok para hindi na rin kailangan ng tagahawak. Nakatuwarik pa ang mga manok para talagang ubos ang dugo. Kami lang dalawa ni John Paul ang magpa-process ngayon dahil busy ang ibang bataan. Si Jayman naman, mas mapakaramdam. Saglit lang rin sa amin sigurado. Sa ganitong edad ng manok, madaling alisan ng balahibo. 16 weeks old. Nagpa-process din kami minsan ng 12 weeks old, kaso madalas taglugon kaya maraming maliliit na balahibo na mahirap alisin. Nagbukas na ako ng isang manok para maluto namin at pananghalian. 7 kami pero more than enough na ito for sure. Ito ang palagi kong proud moments yung kumakain kami ng pagkain mula sa farm. Maliit na bagay pero nakaka-proud at nakakatuwa pa rin. Kayo bang mga ka-cutie, anong mga pagkain ng sarili nyo produce? I-comment nyo nga sa baba. Tinadtad ko na rin para diretso luto na. Tinimbang ko para maitotal natin mamaya ang lahat ng harvest. At saktong 2 kilo, kasama ang paa at laman loob niya. Napakalaking manok kasi nitong isa na ito talaga. Kapatid ko nang bahalang magluto niyan. Paboritong pakaltong ang menu. Basta ganito ang manok, pakaltong lagi. Sa ika-25th batch ng mga manok siguro nasa 200 na manok na rin ang naprocess namin o mahigit pa. Meron kasi batch na maraming tandang, meron kokonti. Tanda ko nga dati, first processing namin. As in nung nasa trial pa lang ako, mga F2 na manok, 35 na manok ang pinrocess namin. Grabe ang pagod namin nun kahit na marami kami. Hindi namin akalain na ganun kahirap mag-process na ganun karami. Pero natapos naman, para lang tinibang sa aking pagkatapos. Natapos na nga namin ang pagpa-process at nilinis namin ang mga manok para i-store sa freezer. Itong mga lamang loob at paa, hinabol na namin sa lutuin para maging 3 kilo ang total na lulutuin. Buo ko na ini-store mga manok para kung ano man ang plano na luto, pag kailangan magluto, flexible. Madali kasi magtatad niyan, pero imposible yung pagdikit-dikitin kapag kailangan maglechon. Ang natitirang manok, net pa ng 7 kilos, meaning nakatotal tayo ng 10 kg, 9 kg na manok mismo, at 1 kilo na laman loob at paa. Not bad. Mataas ang harvest natin ngayon mula sa 6 na manok lang. At ang palaging hinihintay na moment pagkatapos mag-process, di kainan. Tapos, pakaltong ang luto. May mainit na kanin at juice. Pagsasaluhan namin yan dito. Panalo na. Talagang proud moments at mas masarap kumain kapag ganito. Kaya mga ka-cutie, nagpa-process din ba kayo ng mga manok? Comment kayo sa baba. Yun lang. Peace.